Ito mga dads, lilinisin lang dapat natin siya. Pero napakarami niya palang error. Ito mga dads, so tingnan natin. Ito. Serbi. 11. IM. So, at ito na nga mga kadads, at na-observe ako na yung pagpatay niya, so bago siya mamatay, tinignan ko yung fan blade niya, ayan o. So ang higpit or napakatigas niya, ayaw niyang umikot mga kadads, ayan o. Pinipersa ko na dapat naka pre-wheel yan mga kadads, yung pag tapik mo ng ganyan, dapat medyo umiikot pa siya ng matagal. Pero ito tingnan niyo mga kadads o, stop kagad siya at napakatigas niya mga kadads. And so hindi lang dahil sa dumi ng mga kadads kaya matigas siya, so ibig sabihin may problema siya. So tara mga dads, let's go. At ito na nga mga dads, ang gusto ni sir, sinabi kasi may mga error siya, pero gusto niya na linisin muna daw bago natin siya i-troubleshoot. So baka marami lang daw, so syempre pagbibigyan natin si customer. Tayo po, tatanggalin mo lang yung mga tornilyo dito, ayan, tatlo po, pati sa cover ng control natin mga dads. Ayan, after nung tatanggalin natin itong pinaka cover niya, ayun. Then pwede na natin siyang bunutan. So meron siya mga clip dito sa taas na kailangan mo lang iangat, then hilahin mo na yung pinaka front cover niya. At ito na nga mga kadads, pagtanggal natin ng cover, so tinignan ko muna mga kadads, baka may sumasayad tong fan blade natin. Ayan, tinignan ko dito sa side at dito rin sa side kasi medyo madumi na rin siya, saka baka mamaya na-disalign lang siya o lumuwag yung tornilyo kaya sumayad yung fan blade niya. So base naman dito, tinignan ko yung corner saka corner, okay naman siya mga kadads, naka-sentro naman siya, so wala siyang side sa mga case niya. So ano kaya ang problema mga kadads? So tara mga kadads, subaybayin yung video to. Let's go! At ito na nga mga kadads, sa titest natin tong fan motor niya, kung okay pa ba yung winding niya o hindi na, or open na siya. Ay mga kadads, so tingnan nyo to, ito yan mga kadads, may marireading ka dyan, so dapat steady yung reading yan, then iikot mo yung blade niya. Kapag nagbago siya, okay pa siya mga kadads, so lipat mo lang sa tatlong mga wire na to, at pag connect mo siya, kapag gumagalaw mga dads, ibig sabihin okay siya. So tara mga dads, let's go. At ito na nga mga dads, ito yung pinagkaiba ni Carrier halos sa lahat. Ito, wala siyang tornilyo dito, ayan o. Pero bago yan mga dads, ang papakita ko sa inyo sa kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng IF error ay dahil po dito sa likod. Ayan, sa sobrang dumi ng outdoor niya mga dads. Ayan po yung ambient sensor natin, kaya dapat lagi po itong malinis. Ayan, isa rin po ito sa dahilan kung bakit tumihina yung lamig ng aircon natin at lumalakas po sa kuryente. So kahit naka-inverter siya, inverter yung aircon natin, kung marumi po siya, parang wala rin po. At ito naman po yung pinagkaiba niya, at wala siyang tornilyo. Kailangan mo lang gumamit dito ng flat screw. Ayan, so sikwatan mo lang siya doon or tusukin, parang ganun mga dads. Then hilahin mo na lang siya hanggang sa umangat. Then pag naangat mo, huwag mong bibitawan yung naangat mo na part kasi pwede bumalik at ayun, magtatanggal ka ulit. Ayun, so ganun lang po siya mga dads. Then tanggalin natin tong fan blade nya. Ayan, so pagtanggal nito, ayan, ibabalik ko lang yung nut nya para wala po tayong hanapin mamaya. Baka mabulsa, mawala mga dads. Ayan, then tatakpan natin tong fan motor nya. Ayan, then ready to spray na tayo mga dads. Let's go! Ayan po. I-spray natin, makikita nyo na lumalabas yung putik mga kadads. So, yung itim-itim sa likod. Ayan. So mga kadads, kung bago ka lamang sa akin channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe. Then click the notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. At kung nagugustuhan nyo to at may natututunan kayo sa video to, ay huwag nyo naman kalimutan sanang i-like ang ating video, ay napakalaking tulong nito sa ating channel. So ayan po, tulad nga po ng sabi ko, pag in-spray nyo siya dito sa loob, spray nyo rin siya sa harap mga kadads at sa likod. So back to back mga kadads.
para yung dumi talaga mga kadads tumalsik talaga ng todo mga kadads at matanggal. Pinakaiwasan lang natin dyan ay mabasa yung motherboard natin, kaya alos pababa yung pag-spray natin mga kadads. Siyempre after nun, pag malinis na siya, linisin natin yung pader na pinagdapuan ng dumi. At after nun na may spray natin siya, medyo masikip siya, ay natanggal naman ng konting dumi, so spray na lang natin siya uli kung may natira pa. Ayun, no? So ganyan po ginaganda ng back to back na paglilinis mga kadads. Balik mo yung cover, gaganyan mo lang kahit isang kamay. Ayun, doon. Okay na, ganun lang. So katipuras na lang. Bye. At syempre mga kadads, pagkatapos natin siya linisan ay titestingin na natin siya. Mawawala kaya yung mga error niya? 6 tayong error niya mga kadads, so 5. At ito na nga po, at umandar siya pero may napansin ako mga kadads, ayun, wala siyang bumubugang hangin. Ayan po. So tinignan ko yung fan blade niya, ayaw talagang umikot. Ayan mga kadads. So katulad kanina, halos ganyan lang siya, pero kung papansin niyo mga kadads, nagmo-move siya ng konti lang, tapos nag-i-stop. Ano, sandali, tutok ko lang. Ang pangit naman kasi ng cellphone ko eh. Baka naman. Ayan po, tingnan niyo. Ayun, gumagalaw siya ng konti, tapos mag-i-stop siya. Tapos after nun mga kadads, kapag mga ilang minuto, ayun, mamamatay na siya. Sasara na yung yung swing niya, ayun, magsasara na siya niyan. Tapos wala na mga kadads, magbi-blink na yung mga error natin. Ayun, nag-blink na siya. Ayun, pag sara niyan, magsusunod-sunod na yung blink niya mga kadads. At ito na nga, syempre pagkatapos natin testingin, tapos ayun, ayaw pa rin umandar, ipapakita natin kay sir na kung nandiyan pa ba yung error niya or wala na mga kadads. And then subukan natin siyang i-clear. Ayan, then i-check natin kung meron pa ba siyang mga error mga kadads. Ayan, nandar pa talaga. Sir, IF tangayap mo wala sigurado dito sir po tang minandarya. Kaya kasi ito ambient sensor kang outdoor. At ayun na nga, napagdesisyonan na natin na ibaba na natin tong fan motor niya. Hindi namin kasi matanggal-tanggal yung fan blade niya, kaya ang ginawa namin, ganyan na lang namin tinanggal. Hindi natin siya ma-pump down kasi nga hindi umaandar yung compressor natin, namamatay agad yung aircon natin o yung unit natin mga kadads. Kaya nga ayan, kahit hindi po talaga ako nagtatanggal ng ganyan, so kasi mas gusto ko na binababa ko na lang yung indoor, mas mabilis yung paggalaw. So medyo matrabaho nga lang, pero safe ka kasi yung evaporator hindi mo na kailangan iangat-angat or iangat tas bababa, iangat baba, pwede siyang mabali. So wala pa naman nabaling ganun, pero mas maganda na maiwasan na natin mga kadads. Ayan, so medyo matigas pa rin talaga siya. At ito mga kadads, yung tornilyo, yun ang hirap, ang higpit, hindi namin matanggal-tanggal. Siguro dito makakapersa na kami ng maayos pagtanggal mga kadads. Kaya yan po, ayan kunin lang natin yung alarms mga kadads. Update ko kayo later mga kadads pagtanggal. So tara mga kadads, let's go. Ayan, okay na yata. Dito mga kadads, ayun na, naririnig nyo na napakagaspang nung ikot nyo mga kadads. Ibig sabihin, yung tama yan mga kadads, bearing. Ayan. So paano nga ba magtanggal ng pan bearing ng isang indoor inverter na Condura split type mga kadads? Siyempre, sa part 2 ng video natin ay papakita natin yan mga kadads. So dito mga kadads, ayun, sinabi ko lang guys, so na iwan lang natin yun. Yan, tatanggal na natin to. So mga kadads, subaybayin nyo sana ang video to at huwag nyo kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So tara mga kadads, palitan na. Let's go. Oops, then ibababa nyo na lang. Ayun, naipon. Paano nga ba tanggalin tong bearing na to? Ito, ayan, ayan. So yan, kung may puller ka, okay yan.
Kaso ang problema, itong isa mga kadads, ayun, kung tingnan nyo, meron siyang nakadikit na magnet. So hindi papasok yung puller natin. So ano ba yung technique para tanggalin to mga kadads? So, see my part to mga kadads. God bless!